Hello! Welcome to Virgo, Philippines. So, ito yung reading ko for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates. Kung hindi ka nakaka-resonate, okay lang yan. May mga next reading pa naman tayo. And, feel free na mag-like, mag-comment sa baba. Sobrang na-appreciate ko yan. Let's start. Kung ayaw mo ng ganitong klaseng reading, okay lang. Pwede ka mag-next video. Okay? Gagawin ko yung reading according sa kung ano yung feel kong gawain siya. Like ngayon, medyo pagod na ako, so medyo nakahiga na talaga ako. So, ito yung pinaka-feel kong moment or kind of reading ngayon. Dito ako komportable. Wish is here. Nakakuha ko doon ng Aquarius energy. Yung mga binabanggit kong zodiac sign, guys, hindi yun energy ng person mo or ikaw if you're a cross-watcher, or hindi yun yung pinaka-zodiac sign pala. Energies lang yun. Divine Feminine, Lost, and Interlude. Some of you, may mga dapat kang tapusin or i-end sa sarili mo with the trash and this is Lost and Interlude. Ito yung trash na sa bottom of the deck. So, may mga bagay kang dapat tapusin or alisin, i-cut off, tanggalin, maybe actions sa sarili mo. If you want to grow, parang yung iba sa inyo, maybe may kinalaman sa health mo, or may kinalaman sa food that you eat, or maybe yung iba, diet, ayan, na kailangan mong i-apply sa sarili mo to be more beautiful, babae man or lalaki. Divine Feminine is here. Kung ano yung wini-wish mo or hino-hope mo or goal mo, like for example, gusto mong maging ganito at gusto mong maging anchor, sabihin na natin ganun. Of course, kailangan mong gumawa ng hakbang para mangyari yon sa buhay mo. Okay? Yung iba sa inyo, if you need to cut off sugar or carbohydrates sa diet mo, do that. Kasi, ikaw lang naman talaga ang makakapagpabago ng sarili mo. More on health ang nakikita natin dito. Okay? Or yung iba naman sa inyo, yung mga alam mo yung mga bagay na wala namang kwenta na dinadagdag mo sa sarili mo. Maybe even applications or yung iba, hobby na alam mo naman, wala naman tong kwenta. Aksaya lang to ng oras. Na hindi to healthy para sa akin. Now is the time na kailangan mag-isip-isip ka, kailangan i-cut off mo na to. Wala ka mapapala. Parang ganun. Hindi ka mag-grow. Hindi ka gaganda. Hindi ka magiging mas maayos dyan. So, the spirit guides or the angel guides are telling you, you should stop it. Okay? So, pagdating sa love, sino itong person na kakonect mo? Meeting is here. You could be dealing with 2 or more people. Children. I feel like some of you may involvement ng children dito sa connection na to. Maybe you're dealing with someone na may anak na. Or this could be you, you're already... pero nakakuha ko dito ng energy na kahit may anak, bata pa rin. Or, parang bagets, pwedeng yung hobby or yung itsura. Bata tignan. Okay? So, ano yung emosyon ninyo sa isa't isa? Pagpasensya mo na talaga guys, sobrang pagod lang ako. I mean, medyo marami akong ginawa ngayon. So, kaya medyo ganito ang aking aura. Pagod talaga ako. Pressure cooker is here. And happiness. May iba sa inyo pwedeng napipilitan kang maging masaya or ipakitang masaya ka na parang okay ka. Maybe because of children, maybe you do have a child.
Ayan. Or pinipilit mo maging masaya sa ngayon. Nape-pressure ka. Nape-pressure ka or napipilitan kang ngumiti or maging masaya sa sitwasyon mo kahit deep inside you're not happy sa situation mo. Ano yung emotion ng person na kakanek mo towards you? Love affair and hamster wheel. Some of you, pwedeng you are trapped in a situation. Itong person na to, or vice versa, pwedeng yung person mo is trapped in a situation, sabi ko nga, pwedeng may anak or may children involved, na nagiging dahilan na parang, gusto kita, I like to have fun with you, gusto magkaroon ng happiness kasama ka, but it's like with the lockbox, kailangan ko munang maghulos dili sa part na ito. What's with the hamster wheel? Emotion ng person ito towards you. Running and avoiding. If you are in a relationship, pwedeng the person na kakonect mo is avoiding or iniiwasan niya as much as possible makipag-connect sa iba. Iniwasan niya ang mambabae or malalaki, parang ganun. If you're in a relationship, especially kung may marriage na involved, may children na involved. Okay? Pero kung wala namang marriage sa inyo ng person na to, like you're not married or you're not in a relationship sa taong to, pwedeng sa ngayon, nagpipigil siya regarding sa emotion niya sa'yo. Pero unti-unting nababago eh. Maybe in the past, gusto ka niya because of money. Gusto ka niya because of kung ano yung mga bagay na meron ka na sa buhay mo. Like, maybe material na bagay, usaping ganun. Fame, yung iba, if you're famous. Pero parang nabago yun eh. Parang, dati ito lang gusto ko sa'yo eh. Pero ngayon parang nabago. Gusto na talaga kita. Ang daming energy na nakuha ko, no? Iba-iba yung nabanggit ko. So, kunin mo lang yung saan sa'yo doon. What will happen in the near future for you? Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Anxiety. Escapade and log. Pero ito nakuha natin yung energy ng reversal. Gusto ko to. Kasi why? Yung iba, pwedeng you will get over or pwedeng mag-end or matapos yung connection mo pagdating sa mga bad habits na ginagawa mo. You're good at that, no? Kasi you're a Virgo eh. Yung Virgo talaga, they are organized, they are like health-wise, more on focus sa health. Yung parang once na pinag-focusan mo, hindi ko naman sinabing focus na focus ka, pero once na inilagay mo yung sarili mo doon, gumawa ka ng hakbang para talagang alisin itong mga negativity na ito or mga bagay na hindi nakakatulong sa iyo or sa katawan mo. With the plug, this is in reverse and the escapade, so nakikita natin na possible na makaalis or umalis or gumawa ng paraan para maalisan itong mga bagay na ito. There's movement, definitely. And maganda yon kasi may times nawawala yung attention mo or focus mo regarding dito. Na parang, sige, gawin ko na nga to. And then, later on, teka lang, busy ako, hindi ko magawa.
Maybe, yung iba may kinalaman sa exercise, etc. Or diet, or going to a place na makakatulong for you to to become better. Like, for example, may talent ka, gusto mo improve, kaya lang nagkakaroon ng push and pull, wag na lang kaya, bakit ko gagawain? Ano. Pero you will, magagawan mo ng paraan. You will overcome this. Kaya mo yan. If these are vices or sugal, nakakarinig ko ng sugal, or bisyo, yan. I feel like saglitan lang siya. Or kaya mong alisan ito. And in the future, nakikita natin ginagawa mo yan. Yung iba, pagpupuyat sa wala namang kakwenta-kwenta. Yung iba, honest. Yung iba dyan, nagpupuyat, manonood lang naman sa akin. Well, okay lang naman manood ka, pero pwede rin namang makinig na lang, di ba? Like, put your phone sa gilid mo lang, tapos mag-headset ka na lang, and then just listen. Pampaantok, pampatulog. Kasi yung iba, honestly, nakakakuha ko ng energy na hindi naman nakaka-relate, pero tuloy-tuloy yung panonood. And maybe because nakaka-feel ka ng, para ako nahi-heal. Habang nakikinig ako sa'yo, nagiging kalmado ko, na nare-relax ang utak ko, ang isip ko, ang aking stress nawawala. Pwedeng ganon. Kasi somehow, itong ginagawa namin na, being a guide, part of our purpose, no, is not only to help you heal pagdating sa iyong emotion or spiritual na bagay, but at the same time pwedeng ma-heal ka pagdating sa mga negativity na dumadating sa buhay mo. That's part of our purpose. Yeah. Pero yung iba, kung wala mga kwento-kwento, like magpupuyat ka tapos naglaro ka lang naman sa phone, tong eats, whatever. So what will happen in the near future for the person that you're dealing with? Nahulog yung card, wait lang. Well, I'm seeing a person na paparating or gagawa ng action towards you. Pero hindi ka panipaniwala yung action niya eh. It's like ito yung ipapakita niya. Yung pwedeng part of you, parang may excite ka sa mga pinapakita or ginagawa nitong person na to. Pero it's like everything is a lie. Hindi totoo. Bakit niya ginagawa to? Or bakit niya gagawin to? I feel like pinaprotektahan niya yung sarili niya. For some of you, pwedeng there's a person, a friend, parang deep inside, gusto kita, mahal na nga kita eh. Kaya lang parang, kailangan kong tiisin, or wag gawain yun, or wag ipakita sa'yo yun. Parang, sige lang, go with the flow. Pero parang nagsisinungaling siya kasi kahit parang baliwala ka lang sa kanya, deep inside, gusto ka talaga niya. Pero ang tendency kaya niya lang ginagawa yun is that, although nakakita ko dito ng like a friend na available, so maybe available itong person na ito. Pwedeng tinatry niyang protektahan kasi ayaw niyang pag-usapan. Ayaw niyang maging laman ng chismis. Pwedeng ganun. Or
Pwedeng ayaw niya namang gawain yung mga bagay na gusto niya talagang gawain kasi hindi niya alam kung anong kakalabasan eh. Anong mangyayari right after kung gawin to. Diba? Baka ang ending yan, ako lang masaktan, ako lang ang mahirapan. Yung ganun, parang hanggat hindi pa sigurado sa ngayon kung ano yung kakalabasan para sa kanya, medyo mas sinusunod niya yung utak niya sa kung ano talaga yung dapat niya munang ipakita sa'yo. Kasi ang tendency, pag ako tinuloy ko to, baka ako yung kawawa sa huli. Baka ako yung maiwan. Lalo na you're okay, parang makikita niya you're happy, you're okay. Sa ngayon, di mo ko kailangan. Parang pag nag-risk ako, baka ang ending ako lang mag-risk. Tapos ikaw hindi naman. Medyo nagiging maingat siya. Okay, so that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.